Good morning, Pilipinas! Narito na po ang latest sa ligan ng ating panahon. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin po ang dominant weather system na umiira dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon nga po sa Pag-asa, inaasahan po dito sa may Cagayan Valley, Cordillera, ganoon din po dito sa may Calabarzon, pati na rin po dito sa Bicol Region, probinsya po ng Aurora at ng Samar ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdadala ng mga mahihinang pagulan. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At ngayon po dahil nga po dito sa hanging amihan, alamin po natin paano kaya nito maapektuhan ang agwat ng ating temperatura. Alamin po natin ang datos mula po yan sa Pag-asa. Unahin po natin dito sa Luzon, dito po sa Baguio City, meron pong 13 to 22 degrees Celsius, habang dito naman sa bahagi po ng Puerto Princesa, meron po yan 21 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas naman po tayo, for Iloilo and Bacolod, meron po kayong 23 to 31 degrees Celsius. Pero mas mataas po ang temperatura dito sa Metro Cebu, meron po yan 24 to 31 degrees Celsius. At panghuli po natin sa may Mindanao area naman, sa Metro Davao, meron po kayong 22 to 33 degrees Celsius. At para po dito sa mga kababayan po natin sa may Cagayan de Oro, meron po yan 20 to 31 degrees Celsius. Marami pang dapat malaman sa aming pagbabalik. Lives of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News, Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Mga kababayan, dahil inaasahan po natin ang papainit na panahon, lalo na kapag tuloy na pong humina itong hanging amihan, mahalaga pong maging handa na rin tayo kung paano natin mapoproteksyonan ang ating mga sarili mula po sa matinding sikat ng araw. Beat the heat, alamin po ang mga tips sa tag-init. Napaka-importante na maging hydrated po tayo, kaya mabuting uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Para naman maprotektahan ang mga mata, magsuot po ng sunglasses. Magsuot rin po tayo ng sombrero o kaya naman po ay sun visor para hindi po gaanong mainitan ang ating ulo at ganoon din po ang ating muka. At dapat din po inaayon po natin yung ating kasuotan sa lagay ng ating panahon, kaya mahalaga pong piliin natin yung mga light colored clothes para po mas maginhawa sa ating pakiramdam. At para naman sa mga mahilig lumabas ng bahay, lalo na ang mga magpupunta po sa mga beach, huwag kalimutang mag-apply ng sunscreen lotion na may SPF 15 para maproteksyonan ang inyong balat. Bago po ako magpaalam, babati lang po muna ako sa aming editor dito po sa Panahon TV na si Nathan Alibadbad. Happy birthday sa iyo, Sir Nathan, and syempre more birthdays to come. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yung alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amorla Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.